Kasama ba sa collection procedure nyo manakot, mangharas, tsaka mamahiya? Yan yung ano nyo. Yan ang definition ninyo ng collection procedure. May nagtanong sa akin, notice is acknowledged and registered to the Securities and Exchange Commission, SEC, as legal lending company. Therefore, the company has the right to exercise all the proper collection procedure that you agreed on our terms and conditions. This is just a reminder to pay your debt today. Yan po, send nila tonight. Alright? Napakagandang topic ko nito. Okay. Marami pong salamat sa pagpadala po ninyo ng katanungan. No? Pero bago natin siya sagutin, imbitahan ko muna sana kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay? Sa ito. Kung kahapon nagbabait-baitan, ito naman, nagdudunong-dunungan. Okay, sabi ho nila, notice daw ho. Okay. Sila daw po is acknowledged and registered sa SEC. Okay, good. Well, kumbaga ho, congratulations. Kasi registered ho kayo no, sa SEC as a lending or legal lending company. Therefore daw po, no, yung kanilang kumpanya has the right to exercise all the proper collection procedure. Okay. Na na-agree nyo sa terms and condition. Question. Okay. Sa inyo na ho nang galing, ha? Pwedeng i-exercise yung proper collection procedure. Tanong, proper ho ba yung ginagawa niyong paniningil? Sa inyo mismo nang galing eh. Diba? O magdudunong-dunungan na lang kayo, hindi nyo paayusin. Diba? Wala naman hong tanong problema dun eh. It's not a question po kung kayo registered o hindi. Okay? Registered kayo, well and good. Wala akong problema ron. Ang tanong, sinusunod nyo ho ba yung inyong collection procedure? O mayroon ba kayong collection procedure? Yan ang tanong. Di ba? Diyos Mariusip kayo. Magdudunong-dunungan na lang kayo, hindi nyo pa alam yung sinasabi ninyo. Diba? Anak ka ng tete. Wala naman hong hindi naman ho kasi question to no, kung kayo registered o hindi. Definitely magiging registered kayo. Kaya lang nare-revoke yung registration ninyo o yung inyong license kasi nga sa panghaharas at pangwawalang yan ninyo sa mga kliyente ninyo. Kasi wala kayong collection procedure, mga bugok. O ano-ano sinasabi nyo. Mariusip. Diba? O ngayon, pag na-revoke na kayo at nag-operate, kaya kayo nagiging illegal. Mga siraulo kayo. O. Diba? Okay. yung nakaraan, no, yung isang kumpanya na may 7 online lending apps registered sa SEC. 'Di ba? Oh, ano pa nga 'yun eh? Submitting entity pa nga ng CIC eh. Oh, 'di ba? So hindi question kung registered siya or what. 'Di ba? Ang nagiging question is kung ginagawa ba yung collection procedure or kung may collection procedure ba. Hindi naman kayo naniningil eh. Diba? Nangaabuso kayo ng ibang tao. Nanghaharas kayo. Diba? O nakita nyo na-revoke. O, ikaw gusto mo rin ma-revoke? Bugok. Dami mo pang sinasabi. Acknowledged and registered to SEC. O, wala naman problema ron. Good for you. Diba? Pero, gawin nyo yung sinasabi nyo. No, na meron kayong collection procedure. Diba? Maningil kayo ng tama. At sana nga meron kayong collection procedure, hindi yung puro salita lang. Diba? Sige nga, ano yung collection procedure nyo? Oh, yung tatawag ng 10 oras ng gabi? Ha? Yung i-message nyo, pati yung mga nasa contact list? Ha? Yung magmumura kayo sa kliyente nyo? Yung tatawagan nyo ng minuto, tatawagan nyo oras-oras, may message nyo ng kung ano-ano mga kawalang yan.
Magpapanggap kayo ng kung sino-sino kayo? Yun ba ang collection procedure? Mga bugok. Wag ako. No? Mariusip kayo. Collection. Tapos sasabihin yung ano daw proper collection procedure that you agreed on our terms and condition. Bugok. Walang collection procedure sa terms and condition. Sira ulo nito. Terms and condition nga eh. Oh. Mariusip kayo. Tapos this is just a reminder, di ba? Dunong-dunong ka. Bobo ka. Oh. Di ba? Bago kayo magpadala ng mga ganyan, aralin nyo munang maigi, ha? Nang hindi kayo napapahiya. Okay? At saka gumawa talaga kayo ng proper. Kung sinasabi nyo proper pa kayo. Diba? Gumawa kayo ng sarili nyo collection procedure. O kung hindi nyo kaya, o di mag-hire kayo ng may alam. Diba? Oh. Mariusip. Kasama ba sa collection procedure nyo manakot, mangharas, tsaka mamahiya? Yan yung ano nyo. Yan ang definition ninyo ng collection procedure. Oh. Ba't akala nyo ganun-ganun lang yun? Hindi ganun-ganun lang ang collection procedure. Kailangan niya may flowchart. Oh. Diba? Na pagka hindi nakabayad, dito pupunta. Oh. Pagka ganito ginawa, dito pupunta. Hindi ho basta-basta yung sinasabi nyo lang na mayroon ng collection procedure. Diba? Puro kayo puro kawalang-yaan lang naman ang alam niyo. So itigil nyo na lang. Huwag na ho kayong magpapadala ng ganitong mensahe kung wala rin lang namang katuturan. Diba? Kilalang kilala kayo nang haharas kayo. Pagmamalaki nyo, oo, sige. Rehistrado kayo sa sa SEC. Ang tanong, sinusunod nyo ba SEC? Diba? Best example, okay? May lisensya ka. Ibig sabihin, pwede kang magmaneho. Pero ikaw, nagmamaneho ka, hindi mo sinusunod yung mga batas. Ganon din ang ginagawa nyo eh. Diba? O so, ibig sabihin, legal din yung lisensya. Diba? Ang problema, hindi lang sumusunod sa mga traffic rules. Ganon ang ginagawa nyo. Diba? Pinakamadaling example yun. Rehistrado kayo. Oo. Walang question dun. Diba? Pero ang tanong, sinusunod nyo ba ang kautusan ng ng SEC? Hindi. Diba? Lahat nga nilabag nyo eh. Oh. Yung Consumer Act of the Philippines na lang. Oh. Diba? Mag-a-advertise kayo. Naknan teteng, sabihin nyo, 120 days, 180 days. Oh. Pagputok ng bola, 7 araw. Isa yun. Data Privacy Act. Oh. Manghihingi kayo kunwari ng permission. Oh. Pagka binigyan kayo ng access, kasi hindi naman matutuloy application pag hindi kayo binigyan ng permission eh. Oh. Pag binigyan kayo, ayan na. Sasaksak nyo na yung malware nyo. Nanakawin nyo na lahat ng detalye ng kliyente sa kanyang phone book. Buti kung yun lang ang ninanakaw nyo. Oh, pati location yan, pati yung mga niyan sa details niya sa email, lahat. Oh. Hindi ba naman kayo si Raulo? Wala naman sa phone book tinatawagan nyo, basta nasa call logs. Oh, di ba? Si Raulo kayo. Oh. Data Privacy Act, breach yun. Di ba? Oh, dalawa na. O, tapos, hindi nyo i-explain yung obligasyon ng kliyente po ninyo. O, ano nilalabag ninyo? Yung TILA, the Truth in Lending Act. Dapat kasi malaman ng kliyente nyo muna magkano ba yung na-approve. Payag ba siya? Magkano yung interest na ikakarga ninyo? Gano yung processing fee na ikakaltas ninyo? Gano ba yung penalty tsaka late fees o ano man ikakarga ninyo? Pagka na late. Diba? Gaano kahaba yung termino? Ilang beses babayaran? Dapat malaman niyo yun. Sinasabi niyo ba? Hindi. Basta kayo, nakakita kayo ng government ID at yung kanyang cellphone number is registered sa sa e-wallet, nanginginig pa naman ninyo, padala kayo ng padala kagad ng pera. Oh. Diba? Puro kayo kawalang ya. Oh, 3 na yon. Ano yung pang-4? Oh. Diba? Di kayo makasagot.
Kasi ang hirap sa inyo, lahat, ano kayo banat kayo ng banat, di nyo naman alam O, di ba? Sus Maria Josep kayo. 5 ho iyon. 3 pa lang tayo. Sablay na kayo. Di ba? O, yung interest rate. May ceiling na po ng interest rate. Hindi nyo sinusunod. Di ba? Ang nakasaad po sa ceiling on interest rate, pagka kayo 10,000 pababa at hindi lalagpas ng 4 months, ang maximum po, pangkahalatan, pangkalahatan po na interest is 15% lang po per month. Mga walang niya kayo. Hindi pa ho tumatakbo yung loan, kakaltasan nyo kagad 50%. Tapos sa loob ng isang araw, ilan ang karga nyo? Maria Josep kayo? Napakasama ng ugali ninyo. Diba? 10% kayo per day. Magkano umaabot? Yung unang 50 plus 7 days, 7 times 10, 70. 120% ang kinakarga ninyo. Napakawawalang yan nyo. Samantalang maliwanag na maliwanag sa ceiling on interest rate, 1.5, 15% pangkalahatan na po. Ganyan kayo kawalang niya. 4 na. Ano yung panlima? Ginagawa nyo kawalang yan, yung pangaharas nyo, pananakot nyo, pamamahiya nyo. Yung prohibition on unfair debt collection practices. Lang niya kayo, sinulat na ho, inilista na po ni SEC. Yung mga bawal. Kung alin yung bawal, yun ang ginawa nyo. Di ba naman kayo mga gago talaga? Malaki nyo pa. Rehistrado ko kay SEC, bla bla bla. Bugok. Rehistrado. Rehistrado ka ang tanong. Sinusunod mo ba yung utos? Hindi. Kaya nga nare-revoke kayo ilan na na-revoke? Di ba? Sana masama na kayong lahat. Kahit mga abusado. Ang sakit nyo sa ulo Di ba? Yan ang gustong-gusto nyo. Yung torturein yung isip ng mga kliyente ninyo. Tigilan nyo na yan. Diba? Sinasabi nyo na rin lang na meron kayong collection procedure. Gawin nyo. Diba? Hindi yung puro pananakot. Ang linaw-linaw doon sa prohibition on unfair debt collection practices, kung alin yung bawal, yun ang gagawin nyo. Diba naman kayo talaga mga bugok Nakakanginig kayo ng laman. Tapos doon naman ho sa nagpadala ng katanungan ito, pag-ipunan nyo ho yung nahiram ninyo. Kasi obligasyon naman ho talaga natin na bayaran kung ano man ho yung inutang natin. Tsaka ugaliin po ninyo na na basahin po yung kanilang mga reviews, yung mga ratings sa kanila. Pagka nakita nyo po na hindi na magaganda ang ratings tsaka reviews, huwag nyo na hong pasukin. Sasakit lang ho talaga ulo ninyo. Huwag nyo ipagpalit yung peace of mind. Tsaka basahin nyo yung mga terms and conditions. Importante po yun huwag niyo hong sasabihin na dami kasi. Hindi ho, importante ho yun. Hindi ho baling sumakit ang ulo nyo sa pagbabasa kaysa sumakit ang ulo nyo dito sa mga bugok na online lending apps na to. Di ho ba? Gugustuhin nyo? Sumakit ang ulo nyo, copy-pressure niyang mga bugok na yan, kakapanakot, kakapangharas. Mas gugustuhin ko na sumakit ang ulo kababasa. Di ho ba? Ando na ho, marami ho talaga yan. Kaya nga ho, terms and condition yan Basahin nyo na lang ho. Importante yung mabasa ninyo. Tapos, kung hindi naman ho ninyo talaga kailangan manghiram, huwag na ho muna kayo manghiram. Kasi, baka mamaya wala naman kayong paggagamitan. For the sake na may mahiraman lang kayo, kasi nakita nyo meron kayong po pwedeng hiraman, manghihiram. Huwag ganun. Masakit ho sa ulo yan. Tsaka kung sa tingin nyo, hindi nyo ho kakayanin, huwag nyo muna maghiram. Kasi talagang masakit ng ulo yan, masakit sa ulo yung mga damuhong na yan. Online lending apps na yan. Hindi, kumbaga wala na hong paggaling yung mga bugok na yan Lalo ho yung mga na-revoke ang lisensya, wala na hong pagkatino yan. Masakit na ho talaga sila sa ulo. Kaya, may isipin o tangkain, wag nyo na hong pag-ipunan nyo ho, kung meron ho kayo existing, pag-ipunan nyo at bayaran. Wag ho kayo magpa-parcel sa mga bugok na yan. Kasi wala hong pupuntahan pagka nag-parcel ho kayo. Tsaka, tingnan nyo ho kung papasukin nyo yung mga online lending apps na yan, masisira ho sa inyo dyan yung unang-una mental health po ninyo. Pangalawa, yung relationship nyo po
sa inyong mahal sa buhay. Kasi pati sila bubuligligin eh. Tapos hindi lang yun, pati yung iba yung mga kaibigan tsaka colleagues nyo. Diba? Willing ho ba kayong sirain yun? Di ho ba? Yun lang ho sa mental health napakabigat na nun Kaya wag nyo na hong tangkain. Hayaan nyo ho silang kung, excuse me, pag magpapatuloy ho sila ng ganyan, hiyaan nyo sila. Di ho ba? Hayaan nyo na sila doon sa mga Ola farmers. Sumakit ang ulo nila sa mga Ola farmers. Di ho ba? Para ako kasi sa totoo lang, ako bigay ng advices dito, kaya lang meron ho kasing mga Ola farmers, na talagang sinasamantala, yung mga ganitong klase ng mga online lending. At nadadamay ho, pati yung ibang matitinong lending Inuutangan din kung natapat kayo sa amin, sigurado, ayan, hindi sa CIC kayo mapupunta, CIC, NFIS, pati sa CMAP. Yan, isasama namin kayo. Kaya huwag kayong magtatangka na manghiram doon sa kumpanya namin. I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. And kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan po kayo na pakisuportahan po yung aking mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po. Yun lang.